Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang kayarian ng pang-uri. Sa paksang ito, ating matutukoy kung ang pang-uri ay payak, may lapi, inuulit o tambalan. Handa ka na ba? Naaalala mo pa ba ang ating aralin tungkol sa pang-uri? Ano nga ba ang ibig sabihin ng pang-uri? Ang pang-uri o adjective sa Ingles ay salitang naglalarawan sa pangalan o panghalip. Alam mo ba na ang pang-uri ay may 4 na kayarian? Ano-ano nga ba ang kayarian ng pang-uri? Narito ang mga kayarian ng pang-uri. Payak, may lapi, inuulit, at tambalan. Payak. Ito ay kayarian ng pang-uri na binubuo ng basal na salita o salitang ugat lamang. Narito ang mga halimbawa. Ang bayabas na iyan ay hinog na. Pakikuha ang bilog na bola. Ang taas ng punong ito. Ang damit ay bago pa lamang. Asul ang bag na napili ko. Ang mga pang-uring hinog, bilog, taas, bago at asul ay nasa kayariang payak. May lapi. Ito ay kayarian ng pang-uri na binubuo ng salitang ugat at panlapi, kagaya ng ma, in, hin, mala, ka, kasing, kasim, at marami pang iba. Narito ang mga halimbawa. Si Lance ay masipag na bata. Si Shasha ay kasimbait ng bago kong alagang aso. Ang puno ay kasing taas ng gusali. Ang paligid ay mabango. Ang kulay ng paligid ay luntian. Ang mga pang-uring masipag, kasimbait, kasing taas, mabango at luntian ay nasa kayariang may lapi. Ang mga salitang ugat ay kinapitan ng panlapi. Inuulit. Ito ay kayarian ng pang-uri kung saan inuulit ang buong salita o ang bahagi lamang nito. May 2 uri ang kayariang inuulit. Ang inuulit na ganap na kung saan ang buong salita ang inuulit. Narito ang mga halimbawa. Pantay-pantay, punit-punit, kabit-kabit. Ang ikalawa naman ay ang inuulit na di ganap o partial. Bahagi lamang ng salita ang inuulit. Narito ang mga halimbawa. Mabuti-buti, mabilis-bilis, matibay-tibay. Narito naman ang mga halimbawa ng pangungusap. Ang kagubatan ay berdeng-berde na uli. Ang liliit na mga tuta ni Sachi. Ang mga tao ay gandang-ganda sa iyo. Ang damit ko ay pulang-pula. Ang biyahe ay mahaba-haba. Ang mga pang-uring berdeng-berde, liliit, gandang-ganda, pulang-pula at mahaba-haba ay mga pang-uring nasa kayarian ng inuulit. Tambalan. Ito ay kayarian ng pang-uri na binubuo ng 2 salitang pinagsama o pinagtambal para makabuo ng isang bagong pang-uri. Narito ang mga halimbawa. Ang pangarap ko ay abot kamay na. Ang pasasalamat niya ay taus-puso. Si Pedro ay lakad pagong. Ang kaibigan ko ay balat sibuyas. Ang ngiti niya ay abot tenga. Ang mga salitang abot kamay, taus-puso, lakad pagong
balat sibuyas at abotenga ay mga pang-uring nasa kayariang tambalan. Muli, narito ang mga kayarian ng pang-uri. Payak, kayarian ng pang-uri na binubuo ng basal na salita o salitang ugat lamang. May lapi, kayarian ng pang-uri na binubuo ng panlapi at salitang ugat. Inuulit, kayarian ng pang-uri kung saan inuulit ang buong salita o ang bahagi lamang nito. At tambalan, kayarian ng pang-uri na binubuo ng dalawang salitang pinagsama o pinagtambal para makabuo ng isang bagong pang-uri. Tukuyin ang kayarian ng pang-uring may diin sa bawat pangungusap. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Berde na muli ang bundok sa aming probinsya. Ang pang-uring berde ay payak. Naging masipag kasi ang mga tao sa pagtatanim sa bundok. Ang pang-uring masipag ay may lapi. Tuwang-tuwa ang mga taong bayan sa muling pagkabuhay ng bundok. Ang pang-uring tuwang-tuwa ay inuulit. Abotenga ang ngiti nila sa kanilang tagumpay. Ang pang-uring abotenga ay tambalan. Naging maginhawa na uli ang pamumuhay ng mga tao. Ang pang-uring maginhawa ay may lapi. Ang mga taong bayan ay nakapag-aani na ng mga sariwang gulay. Ang pang-uring sariwa ay payak. Nakapagbebenta rin sila ng mga hinog na prutas. Ang pang-uring hinog ay payak. Mapalad sila sa pagkakaroon ng mga yamang lupa. Ang pang-uring mapalad ay may lapi. Sobra-sobra pa sa pangangailangan nila ang ipinalik ng kalikasan. Ang pang-uring sobra-sobra ay inuulit. Bukas loob na pasasalamat ang ipinigay nila sa may kapal. Ang pang-uring bukas loob ay tambalan. Salungguhitan ang pang-uri sa pangungusap.
isulat ang kayarian nito. Maaari mo ring gawin ang pagsasanay na ito sa iyong kwaderno. Si Elsa ay masaya sa kanyang laruan. Ang pang-uri ay masaya. Ito ay may labi. Nais kong tumira sa bayan na payapa. Ang pang-uri ay payapa. Ito ay payak. Kasing sipag mo ang aking kapatid. Ang pang-uri ay kasing sipag. Ito ay may labi. Hindi ako nakikipag-away dahil ako ay pusong mamon. Ang pang-uri ay pusong mamon. Ito ay tambalan. Ang mga damit na ipinamigay ay mga luma na. Ang pang-uri ay luma. Ito ay payak. Masigla ang katawan ng batang si Magda. Ang pang-uri ay masigla. Ito ay may labi. Puting-puti ang uniforme ni Rowena. Ang pang-uri ay puting-puti. Ito ay inuulit. Magkasing tangkad ang magkapatid na sina Ana at Lisa. Ang pang-uri ay magkasing tangkad. Ito ay may labi. Pantay-balikat ang baha sa Batangas dahil sa bagyo. Ang pang-uri ay pantay-balikat. Ito ay tambalan. Nakita ko sa labas ang basahan na pira-piraso. Ang pang-uri ay pira-piraso. Ito ay inuulit. Piliin ang pang-uring hindi dapat kabilang dahil may naiibang kayarian. Maaari mo ring gawin ang pagsasanay na ito sa iyong kwaderno. A. Matibay, B. Palabiro, C. Palangiti, D. Pantay-pantay. Ang naiibang kayarian ay pantay-pantay. A. Mabilis, B. Magalang, C. Masipag, D. Mahirap-hirap. Ang naiibang kayarian ay mahirap-hirap.
A. Kaakit-akit, B. Taus-puso, C. Abot kamay, D. Bukod tangi. Ang naiibang kayarian ay ang kaakit-akit. A. Bago, B. Luma, C. Matibay, D. Una. Ang naiibang kayarian ay matibay. A. Araw-araw, B. Makabago, C. Sobra-sobra, D. Tuloy-tuloy. Ang naiibang kayarian ay makabago. A. Mabuti-buti, B. Mabilis-bilis, C. Kasing bango, D. Tuwang-tuwa. Ang naiibang kayarian ay kasing bango. A. Bilog, B. Madilim, C. Makulay, D. Masaya. Ang naiibang kayarian ay bilog. A. Agad-agad, B. Manipis-nipis, C. Kayod-kalabaw, D. Tambak-tambak. Ang naiibang kayarian ay kayod-kalabaw. A. Kasintibay, B. Magaspang, C. Ningas kugon, D. Magkasing laki. Ang naiibang kayarian ay ningas kugon. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.